Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 1 hanggang 13. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ito'y isang talinghaga ng ating Panginoon sa isang kasalan habang naghihintay ang 10 dalaga. Sabi ng ating pagbasa, ang 5 matalino sapagkat sila'y may ekstrang langis sa kanilang ilawan. Ang 5 hangal sapagkat sila'y walang dalang ekstrang langis maliban dun sa kanilang ilawan. At sa kanilang paghihintay ay naantala ang pagdating. At nang sila'y makatulog, saka lamang sumigaw ang paparating na lalaking ikakasal. Ngunit sila'y hindi nakapasok sapagkat sila'y abala sa paghahanap ng langis para sa kanilang ilawan. Tandaan natin na mula pa nang tanggapin natin ang pananampalataya, itong ating pananampalataya, ito ay buong buhay na proseso at pagyakap sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya't mainam na pagnilayan natin kung ang ating buhay ngayon ay hahantong sa paglalakbay, hahantong sa tunay na buhay sa piling ng Diyos, o tayo ay papalayo sa Kanya. Tingnan kung saan natin ginugugol ang ating panahon. Itong ating buhay, saan ba natin inuubos? Saan ba natin ginagamit? Baka tayo masyado ng abala at biglang dumating ang lalaki kakasal, hindi tayo makasama. Magsilbing paalala nawa sa atin ang mga panahon ni Noe. Binigyan na sila ng babala, ngunit patuloy pa rin sila sa mga gusto nilang gawin. Puro pagkain, pag-inom, at kung ano-ano pa. Dumating ang baha nang hindi nila namamalayan at tinangay silang lahat. Hindi sila nakakinig o hindi sila nakikinig sa salita na mula sa Diyos, kaya't sila'y madaling natangay ng alon ng kasamaan o ng kasamaan ng mundo. Kaya nga minsan, kailangan natin ding magkaroon ng panahon sa harapan ng Diyos, sa kanyang mga salita. Huwag puro kain, huwag puro inom, huwag puro pagsasaya. Baka tayo maging abala na at sa ating hinihintay na pagbabalik ng ating Panginoon, hindi tayo makasama. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Sinasabi ni Pablo, mamuhay tayo ng marangal at huwag sayangin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, pagpapakasawa sa kahalayan, sa alitan at inggitan. Sabi ng Roma chapter 13. Gising na, sabi nga ay maghanda na tayo. Maghanda ng buhay para sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagninilay ng salita ng Diyos. Salitang gagabay sa atin sa ating buhay paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon sa mga pinaghandaan. At tayo yung mga pinaghandaan para tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.